Partner, dahil daw sa price cap Oo nga. ng bigas, biglang nagkaroon ng rice crisis. Imbis na walang Imbis na rice emergency makatulong, no? crisis, parang nagkabaliktad ang sitwasyon. Ang kongresista po ng 3rd District ng Nueva Ecija nananawagan na protektahan ang mga magsasakang Novo Ecijano ngayong anihan ng palay. Detalye mula sa 105.3 radyo natin Gimba, wala kay G. Herrera. Ma'am G. Yes, magandang umaga, Sir Angel at Miss Jessica. Protektahan natin ang mga magsasaka at gawing kapaki-pakinabang muli ang pagsasaka bilang hanap buhay. Ito ang pahayag ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara sa isang panayam. Si Rep. Ria Vergara ang isa sa maingay sa Congress o sa Kongreso tungkol sa sitwasyon ng agrikultura ng bansa. Dapat niyang ibalik ang tungkulin ng NFA na bumili ng palay ng mga magsasaka na may maayos at tapat na pamamahala. Magtakdaan niya ang gobyerno ng minimum support price na titiyaking dito ang production cost, labor cost at mayroong matitirang kita ang magsasaka. Nang sa gayon ay maiwasan ang pagmamanipula sa presyo ng mga traders at middleman. Pahayag pa ni Vergara na bago lagdaan ni President Marcos Jr. ang Executive Order number 39, napakagandaan niya ng presyo at bentahan ng palay dito sa Nueva Ecija na umaabot ng 22 pesos hanggang 25 pesos per kilo. Ngunit ngayon anya ay pahirapan sa 15 to 17 pesos per kilo ang hakot ng mga traders. Kaawa-awaan niya ang mga magsasaka kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan. Pabor si Vergara na amyendahan ang rice tarification law. Ang presyo ng palay ngayon dito sa Gimba, Sir Angelo, ay pumapalo na ng 17 pesos per kilo sa farm gate price na dating 20 pesos nitong nakaraang linggo. G, magkano ang presyo ng well-milled rice? Sir Angel, ang well-milled rice dito ay 45. Sumunod na rin po doon sa presyo matapos mong ibaba nga itong executive order sa mga rice retailers po. Yung regular rice naman ay 41 pesos. Kung 41 at 45, di dapat kunin pa rin nila ng 21 kasi, di ba? Ganun po sana, Sir Angel, pero hindi naman po ganun ang nangyayari dito dahil ang bumibili po ng palay sa mga magsasaka sa bukid ay ang mga traders. Ang NFA po ay hindi naman namimili. Kaya nga yun po yung panawagan ng isang kongresista dito sa Nueva Ecija na mamili itong NFA. So magkano 17 ang current ang farm gate price? Yes po, sa ngayon po ay 17 pesos ang presyo po ngayon sa farm gate price. Yun naman pong NFA ay nakalagay pa rin po doon, nakapaskil pa rin po sa kanilang opisina ay 19 pesos, yung tuyo, yung malinis, maputi. Ngayon, wala naman po talagang magdadala doon ng mga magsasaka dahil nga wala namang mga bilaran itong mga magsasaka. So yung 17, walang tracking na papunta doon. Yung 17, yung 17 na sinasabi nyo, yun yung wet. Yung bagong harvest. Bagong harvest ito, Sir Angel. Matatapos i-reaper ng yung mga combined na reaper harvester o gapasin, kukunin na kaagad po ng ng trader sa bukid at ang hakot nga nila ay 17 pesos. Bago mag-EO 39, magkano yung bagong harvest? Sir Angel? Magkano yung bagong harvest, bago mag-EO 39, bago lumabas yung EO 39, magkano yung bagong harvest? Sa report ko nung last week, ay umabot pa ito ng 24 pesos hanggang 20 pesos and 50 centavos. Last week po yun, nung wala pa pong EO 39. Tindi ng impact. Kaya dapat talaga tanggalin imbis na makatulong. Di ba? Naperwisyo tuloy ang mga magsasaka natin. Anyway, Ma'am G, maraming salamat. Thank you. Ganito nga po yung yung mga sinasabi ng mga magsasaka dito nung nagkaroon po ng EO 39, naku, bababa na ang palay. So yun nga po, nagkakatotoo na kasi nga may presyo na ng parang namamanipula nga po ng mga traders dahil nga merong presyo ng bigas na 41 saka 45. So kukunin nila ng mas mababa ngayon.
Pero hindi ko maintindihan, ba't ang binigyan ng subsidy, hindi naman yung magsasakang naapektuhan. Ang binigyan ng subsidy, Yung retailer. yung mga retailer. Yes nga po. Opo, kaya nga po, Sir Angel, yung sinasabi nga nila, dapat nga yung mga magsasaka ang bigyan ng subsidy. O kaya kahit hindi po subsidy, bilhin ng gobyerno yung palay para naman masubsidize din yung mga consumers, yung mga bumibili ng bigas. Palagay ko mas maganda yun So, kaysa, iikot pa raw po yung pera. o kaysa gamitin yung pera para sa mga retailers. Di ba? Yes po. Kasi Opo. retailer naman, hindi naman nagtatanim ng palay yun eh. Naghihintay lang yan ng ano nila. Pagkatapos, pagka nagbenta pa, yung nabili nilang imported, ihahalo pa dun sa lokal. Di ba? Yes, Sir Angel. Ay, susme. Anyway, Ma'am G, thank you ha. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Angel at Ms. Cheska. Si G. Herrera mula sa 105.3 Radyo natin, Gimba.